Si Eb ba, naapektuhan ka pa ba sa mga pambabash? Hindi, may concept kasi yan, behavior ng tao sa social media na yon. Like for example sa TikTok. Pagka nanonood ka ng mga video sa TikTok, ang una mong mapapanood na mga videos doon, yung mga hindi mo kilala. Kaya, napakadali para sa mga tao na mag-comment ng kung ano-ano sa TikTok. Kunyari, sinito na lang yung tigyawat, ganyan. Hindi kasi nila alam na hindi naman tungkol sa skincare yung mga content ko. Hindi nila alam na ganun. Baka isang video lang yung napanood nila, tapos hindi nila tinano yung buong channel ko na, okay lang naman palang may tigyawat yan kasi hindi naman tungkol sa tigyawat yung ginagawa niyang content eh. Palipasin natin. Nakaraan may tigyawat ako dito. Sabi ko, Pati yun. dito ata may tigyawat ako dito sa ilong. Parang may nagsasabi sa akin, parang nadidistract sila sa tigyawat. Sabi mo, Dave, doctor ka ba? Yun nga yung katulad nung sinabi ni Ma'am Chick. Hindi ako perfecto, hindi naman tungkol sa tigyawat yung sinasabi ko eh. So, tama. talagang magkakaroon akong tigyawat, parang ganon. Yun yung sinasabi ko na maliit na bagay, pinapalaki nila. Parang mga tak. Di ba? Yun na. 3, 2, 1. Action! Ikaw na. Welcome to the 13th episode of Treehouse Podcast. Wow. Lucky number yan, 13. Oo nga, 13. Oo. Anong laki kaya sa Sir Ems? Siyempre naman, lucky sa atin yan. Ako po muna si Kowi. Anong sorbong? Ako po si Cheat. And today, talagang masasabi natin super duper special ang bisita natin today. Kasi siya po ang muka sa likod ng aming Facebook and YouTube vlogs ng Treehouse Real Estate and Venture Podcast sa loob ng mahigit ng 1 taon. Tama, hindi lang yung podcast kasi we have a project pa before, di ba? Oh, Mahigit 1 taon na. And of course, let's welcome Mr. Ebrahim. Mr. Eb Fajardo is our official media manager with 111,000 followers on TikTok and 36,000 followers on Facebook na. And for me, sobrang lucky ko na nakilala ko si Eb at ang kanyang team kasi sobrang sulit at mahigit sa 1 taon, sobrang proud na nakatrabaho namin si Eb. Let's welcome! Hello. Nice. Maraming salamat sa Hindi ko alam, parang nakabahan talaga ako kasi parang... Ayan. Nararamdaman mo na yung feeling namin ngayon. Oo, ganito pala yung feeling pagka nakaharap sa camera tapos sanay ka na nasa likod. Ngayon, nasa harap na. So, iba yung feeling. Pero maraming salamat sa pag-invite. Totoo ba? Actually, dapat ang plano nga is dapat sa ika-12 kasi saktong anniversary sana natin. Yeah. But we had our special guest kasi coming from RRCT Marketing, si Sir Ralph before. Okay. So, ngayon, dito tayo sa episode 13 kasi lucky pa naman din dahil lucky 13 naman sa Saka maganda para sa rin sa akin, business yun, ha? Kasi hindi siya, 3. Di ba? Actually, ginagamit ng mga business owner. Oo. 3, hindi rin ganun din siya, bilang business. pero kalahati. Putol lang. Sige, push mo yan. Swerte siya, pero kalahating swerte lang. Kasi yung birthday ko, 13, so yan pa yun siya. Oo nga pala, Oo. birthday niya pala yun. Mrs. So anyway, pakilala ko naman Eb, hindi ka naman kilala ng mga fans ng Treehouse, kung meron man. Meron, Pakilala dalawa ka, tayong 3. Yeah, hello, I'm Eb. So, sabi nga ni Kobe, ako yung media team behind ng Treehouse Real Estate. Meron akong video agency, Elias Video Creatives, EVC. So, tinutulungan namin usually yung mga business owner na makagawa ng videos para alam mo yun, makakuha ng clients, o maging visible sa social media, kung ano man, basta in relation sa video. So, ganun. At the same time, bukod sa ginagawa namin yung service sa client, nagtuturo rin ako ng video content. So, meron din akong program, meron akong, I think, around 3,800 na community members. Tas yung 400 sa kanila nagbabayad. So, mga paid Bilang student. Bilang Mga ganon.
So yun, meron din akong gano'n. And at the same time, isa rin sa ginagawa ko ay tinutulungan din yung mga freelancer, specifically yung mga nasa creative industry like photographer, videographer, designer, para umangat naman yung career nila as freelancer. Sir Ev, So- nag-try ka na ba ng short films, gano'n? Short film, yes. Meron na kami mga na-try na short film. Pero hindi lang din namin siya specialty or hindi lagi namin ginagawa. So, usually mga educational kind of video sa mga ganon. Pero yeah, part yun ng ginagawa ng isang, kasi ako ang tawag sa akin, video strategies. So, parang tinutulungan namin yung mga tao or yung mga business owners specifically na mag-isip kung ano yung pwedeng gawing video. Depende sa kung ano yung goal nila. So, for example, kailangan ng film para, for example, ang kailangan makakuha ng ma-attract yung mga potential clients. Kung short film nga ba talaga yung pasok para ma-achieve yung goal na yon or may iba pang style ng video. So, minsan ganon, minsan tatanungin, kailangan ba? Or parang ganon. So, yeah, ayun ako. Mga anong first client mo sa business? First client as sa business, nasa construction din actually nung finutap ko yung agency. Pero Mas long, parang paparinig, no? backstory lang ng konti, no? Parang originally video editor ako. So, nag-edit ng video. So, ginagawa ko yon after I think mga 6 years, nagsarili na ako. So, gumawa na ako ng sariling agency. Isa sa mga unang naging client ko as an agency is nasa construction. Specifically, nasa roofing. Mukhang pinariringgan ako. Tumingin Nasa sa'yo, roofing, nasa roofing. Tumingin sa'yo, eh. Kasi, parang Kung nakasunod. tinarget ko rin talaga eh. Kasi isa sa mga kumbaga na-enjoy kong panoorin or gawin, yung mga nasa construction. Like, yung mga nagbubuhos. Dati nung bata ako, parang ang sarap manood ng mga nagbubuhos or naghahalo ng semento. Oo, yung ganyan. no? Oo. So, tinarget ko talaga, okay, gusto kong maging client nasa construction. So, sakto, nung meron akong pinost na video, may isang engineer na sa akin, nag-PM. Parang sabi, Sir Eb, gumagawa ka ba ng video para sa business? Ano pong business yan? Ganyan. Nasa construction ako eh, parang ganon. So, nag-usap kami, nalaman ko na nasa roofing business siya. Tapos, parang around 15 years na siya sa Novaliches, yung company. So, ganun. Nasa roofing yung first na kalaunan dahil naging okay yung relationship namin. Naging ninong ko pa sa kasal. Okay. Actually, yun yung mga yung mga tinetreasure ko talaga, yung mga first. So, alam ko kung sino yung mga una, yung mga unang nagtiwala. Totoo. Ganun din naman kasi. Ganun din kami. Sila Ate Marley nung Kasi syempre ma-appreciate mo eh. Sila yung mga taong need mo talaga in times na lalong nagsisimula. Sino ba magtitiwala sa'yo eh? Wala. Diba? Tsaka sila, kumbaga sa bigay todo rin sila sa kung ano yung gusto mo mangyari. Kumbaga sa tiwala lang din yung pinuhunan natin sa kanila. Oo, tama. Ayun. Tsaka maganda yung kaya nag-renew tayo ng contract kay Eb eh. Kasi yung first video natin, grabe. Nag-explode agad yun, yung kay Boss Bong, grabe. Tawa pa kami ng tawa ni Ma'am Jit nun kasi, di ba para tayo yung nag-shoot tayo. Tayo ba yung nagbebenta ng lupa ba yun? Basta ganun eh. Grabe yun. Grabe yun talaga. Explode agad sa Facebook yun. Kaya yun yung reason. Tapos yung pangalawa, yung downward. Sa TikTok naman yun, sa TikTok. Sa TikTok. And then sa akin, yung sa squatters area, yung kung makukuha ba ng squatters yung property. Wala yan. Nonchalant lang sa ganyan. Meron din natay. Meron din yung 5 something tungkol doon. Okay din yung views nun eh. Pagka kasi, lalo na yung kay Sir Bong, pagka may something na negative. Yeah, intriguing, controversial,
doon mo sisimulan, tapos biglang bibigyan mo ng solusyon. Paano yung, alam mo yun, parang bibigyan mo ng value sa huli. Yun yung mga ginugusto ng mga tao eh. So, parang nagsisimula sa conflict, tapos meron kang sasabing maganda sa huli, ma-appreciate So, nila. yung mga content creators, no, ganun. Yung mga nagsisimula, no, dapat negative muna. Somehow, Hindi parang naman. simulan sa ganun. Hindi, kasi may ganun pagka- naman talaga eh. Aminin natin, yung mga tao may chismis tsaka sa negative na bagay. Pilipino lalo, mga Pinoy. Mga Yung Pinoy. iba kasi, Imbis yung mga, ginagawang big deal yung maliliit na usapin. Lalo, nagkamali ka lang ng bahagya. Talaga pag-uusapan ka na social media. Pero engagement naman yun. Engagement. Kahit marami ng babash. akala nyo nasasaktan kami, hindi. Baka kapalang balat dito. Akala nyo, maapekto ako sa pambabash nyo, hindi. Si Eb ba, naapektuhan ka pa ba sa mga pambabash? Kasi you have 111,000 followers sa TikTok. Well, Nababasa ko rin yung ibang comment doon. Nasasaktan ka pa ba sa mga ganon? Yung O mga natutuwa comment ng ka mga- din? Kasi kami natutuwa eh. O mga comment ng mga kapwa mo video editor na dapat hindi ganyan, dapat ganyan. yeah. Oo, yan. Maraming mga ganyan. Lalong-lalo na yung project nga namin na 24 videos in 24 hours. Yung parang 24 hours naming tatrabahuin. Parang ganon. Daming mga nagsasabi sa akin yun. Parang, kinakawawa mo naman yung mga tao mo. Yung mga ganon. Parang, isang araw kayo nagtatrabaho, ganyan-ganyan. Hindi nila kasi alam yung proseso eh. Parang, well, hindi nila gets yung buong context. So, ganon. Yun yung mga, ilan yon sa mga negative na sinasabi. Ilan pa yung parang yung pag-i-English. So, Okay. may mga Oo, content isa ako yan. na English, tapos medyo barok yung English ko. ganyan. Tapos meron pa yung, nakaraan may tigyawat ako dito. Saan ba yun? Pati yun. Dito ata may Oo, tigyawat ako oo, dito sa ilong. oo. Parang may nagsasabi sa akin, parang nadidistract sila sa tigyawat. Sabi mo, Dema, doctor ka ba? Yun nga. Mga ganon. Yung tanong na parang kung naapektuhan, yun nga yung katulad ng sinabi ni Ma'am Cheat. Hindi naman ako derma eh. Like, alam mo yun, parang for example, yung sa tigyawat, hindi ako perfecto, hindi naman tungkol sa tigyawat yung sinasabi ko eh. So, Oo, tama. talagang magkakaroon akong tigyawat, parang ganon. Parang mga tak. Di ba? Yung Mga tak. pag-i-English, hindi naman ako talaga magaling mag-English eh. Bago nyo pa sabihin na hindi ako magaling mag-English, alam ko na hindi ako magaling mag-English. So, alam ko na magkakamali ako. Ngayon, Hindi naman English teacher. hindi rin naman ako English teacher. Hindi naman grammar yung content ko para Oo, maging perfect ako sa grammar. Kung ano ako, yun nga, English teacher or nagtuturo ng grammar, kailangan talaga ako mismo magaling akong mag-English or yung grammar ko maayos. Eh, hindi naman tungkol sa ganun yung content ko eh. So, tungkol sa video, yung content ko tungkol sa principle, mga ganyan-ganyan. Ang importante lang naman, alam natin kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung kino-content. Oo, kasi para yung mga outside nun, hindi ka maapektuhan. Like yun nga, kunyari may sinasabi yung mga tao tungkol sa, for example, yung pag-i-English. Tapos may mga negative. Parang sabi pa sa akin, may nakakwento ko, ito, alala ko, may nag-PM sa akin, sabi niya, laki-laki ng kinikita mo, hindi ka man lang mag-invest sa Grammarly. Yung Grammarly, ito yung application para ma-detect kung mali yung grammar mo. Parang gano'n. Sabi sa akin, hindi ko man lang nag-invest. Pinapakita natin, ito yung pagkakasabi niya, pinapakita natin na mataas tayo maningil or ganyan, na sumasahod tayo, pero tayo mismo, hindi tayo nag-i-invest sa Grammarly. Parang gano'n yung sabi. Hindi, gano'n lang naman yan. Diyos ko, logic lang naman yan. Yung mga dentista, hindi naman kaya mag-mekaniko. Yung mga mekaniko, hindi naman kaya mag-dentista. Yeah, oo nga. Gano'n lang naman yun. Hindi ko na-gets. Hindi, I mean, Complex eh. hindi, I mean kasi ganito, kung ang expert ka sa ganong bagay as nag-video editor, No. hindi naman kayang gawin ng mga dentista yung ginagawa niya. Oh. Iba yung kanya-kanyang expertise, sasabi ko. For example, yung ano, Kasi yung iba, yun ang nakikita. Alam mo, ang OA kasi nung iba. Kunyari, nag-video edit, matatigawat, pinapansin. Ano yun, derma ba yung inaano niya, kinukontent niya? Yun yung sinasabi ko na maliit na bagay, pinapalaki nila. Yun lang may mapag-usapan lang doon sa content na yun. Tapos syempre, magsasaluhan yung magkakalyado. Hindi, Ganun yun. hindi ano yan eh,
Talaga sa Pilipinas, judgmental lahat ng tao. Hindi, may concept kasi yan, somehow medyo behavior ng tao sa social media na yon. Like for example, sa TikTok. Sa TikTok kasi, pagka nanonood ka ng mga video sa TikTok, ang una mong mapapanood na mga videos doon, yung mga hindi mo kilala. Tama. Mga hindi mo kilala. Kaya, napakadali para sa mga tao na mag-comment ng kung ano-ano sa TikTok kasi ang nakikita nila hindi naman kilala, hindi nila kilala. Kasi for example, kaibigan kita, malamang kahit may tigyawat ka sa mukha, hindi ko yun papansinin, okay lang sa akin kasi kilala kita bilang kaibigan. Sa TikTok kasi, ang nakikita nila hindi nila kilala, kaya ang dali lang mag-comment ng kung ano-ano kahit medyo wala sa konsepto kasi hindi naman nila kilala yung tao. Parang ganon. Kunyari, ako, sinitin nila yung tigyawat, ganyan. Hindi kasi nila alam na hindi naman tungkol sa skincare yung mga content ko. Yun. Hindi nila alam na ganon. Baka isang video lang yung napanood nila tapos hindi nila inano yung buong channel ko na, okay, okay lang naman palang may tigyawat yan kasi hindi naman tungkol sa tigyawat yung mga ginagawa niyang content eh. Palipasin natin. Kung kilala lang nila ako, papalipasin nila yon. Kaya lang kasi sa TikTok, lalong-lalo na, hindi, yung napapanood nila usually hindi nila kilala. Ganun yung algorithm ng TikTok. Parang ganun. Kaya ang dali lang mag-comment. So, hindi tulad for example sa Facebook, sa YouTube. Yung dalawang yon. Pag naka-follow ka, mostly yung mapapanood mo as a user, yung mga pinalo mo or mga sinubscribe mo. Kaya kilala mo sila. Kaya hindi ganon kalala yung bashing or hindi ganun kalala yung negative comments. Kasi may respeto ka doon sa pinapanood mo. So, sinasabi ba natin na toxic yung mga nasa TikTok? Medyo. Sabihin na natin mas madami yung toxicity pag sa Kaya TikTok. pero mas maganda mag-build ng business yung mga maliliit na product sa TikTok. Kasi yung makakakita, hindi nga kilala. As in, may malalaman mo na organic talaga yung mga taong magko-comment doon. Yun lang talaga. Para lang sa akin, I don't think na kilala o hindi kasi alam ko lumalabas din kasi sa perception mismo ng tao. Kung ano yung level lang ng perception nila na maybe ganun din sila na kapag may tagyawat sila, mahihiya sila. Di ba? Oo, ganun. Kaya ganun din ang judgment nila sa'yo. Nagre-reflect Nagre-reflect talaga yun. pagkatao. Pero regardless, I mean, so sa'yo, okay lang ba yun o hindi? I mean, well, wala akong pakialam. hindi ka na hindi Hindi, ka, pag-una kasi hindi ka- pag-una kasi nakakapikon. Pag-unang hindi ka pa sanay. eto kasi patuloy. Hindi kasi, di ba? Hindi, Usually, gano'n. Pag may time ako, papatulong ko sa Tomboy Philippines lang eh. Grabe, yung mga napkin reveal. Pero, Pinapapost na nila. pero pumutok Ayaw tayo nga. nun. Pumutok tayo. Yun naman ang kagandahan sa negative engagement. Di ba? Yun ang kagandahan sa negative engagement. Pumuputok ka. at saka di ba dapat pag nagko-content tayo, regardless kung ano gagawin mo, dapat ano ka rin, na kung ano mangyayari, yung consequence nun. Yeah, Di ba? Oo, Kaya kaya. tungkol kasi nun dapat tanggap mo rin. Oo Dapat nga. marunong ka tumanggap. Kasi kumbaga, pinapakita mo na yung personality mo publicly. So, gets mo na dapat na may mga against. Oh, marami. Madami. But anyway, how's life outside video podcasting? Tsaka doon sa Buhay. 24-hour videos mo. Well, sa buhay, pag ano kasi, hindi ko masyadong sinusubsob yung buhay ko sa trabaho eh. Alam mo, parang ang tawag nga nila sa akin, parang ang chill mo namang director or parang chill rector nga ang tawag. Kasi parang hindi tulad ng iba na alam mo yun, nagpapanik, mga ganyan-ganyan. Pero ako, hindi masyado. Parang okay lang sa akin kung may client o walang client or may dumami yung client or hindi dumami yung client, hindi ako attached. Parang ganon sa ganong konsepto. Kasi na-realize ko kasi, eto sa akin lang naman, no? Sa yung prinsipyo na to. Pero na-realize ko pagka sobrang taas nung aabutin mo, may hirapan kang abutin. Pero what if isang dipa lang? Tapos next na yung pangalawang dipa.
next na yung pangalawang dipa. Parang ganun. Climbing. Madali siyang ma-achieve kasi Baby steps. onting stretch lang. Parang baby steps lang. Parang ganun. For example, kasi dumating ako sa point na malaki yung ina-achieve kong pera, parang ganyan. Pero for example, binabaan ko ng onte. Sabihin natin, by this month, 100K lang, for example. By this month, 100K lang. Madali kung tutuusin. Madali siyang ma-achieve. Tapos, pag na-achieve mo yung 100K, tsaka ka na mag-next level. Sige, try natin, 500K naman. Ganyan Parang kami sa ganun. lupa dati. 6,000 square meter muna. Naging 1.2 hectares. Ngayon, 7 hectares na. Ay, 5 Diba? hectares na. Unti-unti lang na, ganun ako, unti-unti lang na, Unti-unti lang. na pag-achieve. Like, for example, client. Yung iba kasi parang gusto, 10 yung client nila, 15 yung client, ganyan. May goal sila per month, gano'n. Parang ganun. So, medyo nakaka-pressure. Pero sa akin siguro, 4 lang, 3. Okay na yun. Parang ganun. Basta kumakain kami maayos na asawa ko. Parang ganun. Kasi na-realize ko. Pero hindi mo ba pinangarap maging isang producer na ikaw na Oo nga. Yun ang ng next film, na question oo. ko eh. Kasi ako, organizer lang ako. Pero gusto kong mag-produce ng malaki. Yung kaya tatanong about sa movie, sa short film. Ang dami namin gustong mangyari talaga. Hindi lang to treehouse. Ang daming branches. Dami sanga-sanga. Dami sa. Well, hindi ko pa naiisip kung magpo-produce. Kasi usually, kailangan din ng pera dun eh. Di ba? Parang kung mag-i-invest ka talaga dun sa trabaho. Hindi lang siya yung time yung ini-invest mo. May perang kasabay na ganun. Hindi ko naman sinasarado yung utak ko na mag-produce ng film or malaking film na ganun. Pero sa ngayon, parang hindi muna. Okay na muna ako sa medyo chill-chill. yung less quest production namin kasi, may nakita kaming pwesto, no? May nakita kaming pwesto. Gusto namin gawin kasi nagsawa na rin ako mag-rent ng dance studio tsaka photo studio. Inaay namin yun. Oo, naay namin yun. Kaso, sabi nga nito, kailangan namin ng mga... Baka gusto ko sa Sige mo. Oo naman. Pirmahan na tayo kayo. Narinig mo yan pirmahan na. Sabi niya, di ba, videographer siya. O bakit? Pirma na lang. Ako, videographer niyo. Ganun talaga. Yun. Pag-usapan natin yun. Gusto namin, i-push namin din yun eh. Kaso, syempre, nabili nyo na ba? nabili. Hinunod lang kami. Ayaw nga na kuha nyo Masyadong na. mataas Wala pa. Masyadong mataas ang value ng property sa Quezon City. Iba pa yun. Iba pa yun. Katabi ng M-Place. Parang doon ka nagmula. Oo. Katabi siya ng M-Place. Okay. Meron doon. Yung dating Octo Arts building. Hindi ako pamilya. M-Place. Alam mo yung M-Place. M-Place. Octo Quezon Arts. City. Alam mo yung Octo Arts na... Basta sa may Panay Avenue. Panay Avenue. Alam ko lang doon yung castle. Yung parang castle. Sa likod nun. Sa likod nun. Oo, doon siya. Starbucks. So, makita, mag-down na tayo. Okay lang natin. Purmahan pa ng kontrata to o podcast. Hindi ko alam eh. Mukhang doon ka patungo. Pwede kang magkano sa Les Quest Production. Makilala na rin yung Les Quest Production. Pwede naman, pero may sarili kasi siyang production. Yun kasi Oo, yung bagay, no? Well, Collaboration. anyway. Pero how do you see yourself ba in 5 years? Yung tatanong. Parang pang-beauty ko. Parang ano yan Paano naman Sali ako nasa ata. pageant tayo nito? Question and Pag answer na. makasalubong mo yung batang ikaw. Hindi, yun muna sa future. How do you see yourself in 5 years? Ako, actually, hindi 5 years. Gusto ko mga 10-15 years. Gusto ko dumating sa point na na parang may tinatawag na stealth wealth. Okay. Familiar ka dun sa stealth wealth? As in... Tago. Tagong pera. Hindi na ginagalaw. Yung parang stealth wealth yung tawag ng karamihan. Oo, may yaman ka na hindi nila alam. Pero mas... Mahirap din yun. Paano pagdating? Ano ka? Ano ba tawag doon? Yung dati, Yamasita Treasure. Hanggang ngayon, tagong yaman. Yun talaga.
Pero yung siguro yung stealth wealth yung tawag ng karamihan. Pero ako tawag ko sa kanya parang faceless wealth. Parang gano'n. Bakit faceless? Ano ba? Kasi, Walang mukha. yung tipong parang hindi nakadepende sa'yo yung fortune ng company, yung ganong klase, yung tipong kahit wala ka, kaya ng mga tao mapaandar yung negosyo, yung mga ganon. Turuan kita. Parang ganon. Hindi kasi, sa mga naririnig ko kasi ngayon, ako kasi fan talaga ako ng something na mangarap talaga ng malaki. Kaya I ask you, how do you see yourself in 5 years? Masama man pakinggan, Kasi- pero ambisyoso siya. Oo. Yun Kam- lang Hindi, kasi yun yung isang reason na gusto ko din sa bukod sa mga clients natin, mismo sa mga nagtatrabaho sa atin, Oo. na yung mga kasama natin mag-grow, na sana kung Pati sa gaano mga kalaki agents yung namin, ganyan din sa sana kahit I mean kasi singit kasi na singit eh. Kung gaano kalaki yung pangarap or vision ni Treehouse, siyempre yung mga taong nasa paligid namin, ganun din. Sabay. Oo. Kaya ang naging goal naman ni Treehouse dati, naging parang pinaka-plot siya. Na lahat nung nasa baba, sabay-sabay tayo. Alam mo ba, Alam nakakatawa nila. nun, Sir Ebs, may mga agents kami nag-aaral ngayon. Nag-aaral ngayon. Kasi Grabe. napatikos din sila eh. Yes, totoo. Kasabay ng pampapatikos sa atin eh. Ikaw, Char. Speaking, Saka naging sa accounting nga lang natin eh. Naging inspiration yung natin. Oo. Si Na-inspire GM, namin yung na-inspired iba lahat na ng tao eh. Na mag-grow din sila, magtayo sila ng sarili. At the same time, tinutulungan din kami. Yan din naman, di ba, yung parang isa sa mga task ng mga leader na ma-inspire yung mga nasa baba nila na maging Pero may leader din. leader na hindi gano'n. Oo, may Ang mga- inaano May nila, basta greedy. naging greedy sila, magkapera lang sila, okay na. yung mga nasa baba. Oo. Or yung leader. Meron kaming kilala na nung nawala na humina yung negosyo na yun, iniwan na yung mga agents. mga tao. Mga tao. Nagtatampo, wala nang pakialam sa amin si Sir Yun Kasi nga. wala nang mapala sa amin. Ganun. For how many years niya sila na napakilabakan? 15? 10 to 15 years, parang ganun. Pero ang Kaya laki nga. ng inaakit na pera, no? Tapos nung wala na rin. Kumalas na. Hindi yun ang goal niya. Ang goal niya, kumita ng pera. Yun lang yun. Kasi kung ang goal niya, iangat pati yung mga agents niya, hindi niya bibitawan basta-basta. Bitawan na nga. Busy na siya. Naiba yung priority. Naiba yung priority niya. Siguro yung una, goal niya, tulong-tulong tayo. Nung makita niya may pera doon, akin to. Parang gano'n na lang. Syempre, hindi naman Iba-iba kasi yung tao iba nga din. talaga ng perception. Yung hindi naman dahil ganito yung goal natin, ganun din yung goal niya, di ba? Tulad si Eb, okay naman siya ng unti-unti lang, chill lang, di ba? Chill lang. Hindi naman yun masama. It's just that, syempre, kung ako tatanungin, gusto ko rin kasi yung mga taong nasa paligid ko, alam din kung bakit ginagawa niya yun, Oo. di ba? Lalo ikaw, yung craft mo, talagang nasa social media. And social media era ngayon, di ba? Paano mo, may tulong ka na ba sa susunod namin sa future projects mo na try mo nang gumamit ng mga AI, ganun? Kasi alam ko, yun na yung susunod eh. Kaya tinatanong ko din, anong plans mo for the next 5 years? Yung pagdating sa future, may mga na-envision akong mga plano. Kasi in the first place, kaya nga ako nagko-content. Kasi para hindi lang ako lang or kami-kami lang yung mga umaangat sa buhay. Sinashare ko yung mga knowledge para for public use. Para sa mga mas maraming tao. Tulad ng, kunyari meron ako isang content na inaabot ng mga 4 million views, ganyan. Parang tinuro ko doon yung kung paano ka magiging hindi lang video editor. Parang ano pa yung potential outside video editor lang, parang ganon.
So, tinuro ko doon, umabot ng 4 million views. Parang nakatatlong share pa nga ako doon. Parang yung iba hundreds din. Ibig sabihin, kaya ako sinishare yun kasi gusto ko mas maraming matulungan. Gusto kong dumating sa point na tayong mga nasa creatives, hindi tayo, ano-ano lang, parang, alam mo yun, parang hindi nila nakikita yung worth nila, yung value nila, yung mga ganyan. Or Kasi hindi sila, akala nila porket cameraman di lang ba? sila Oo. Or hindi Yung sila iba kasi, marunong makipag-usap, yung mga ganong klase. Hindi sila, lumalaban sila for example sa presyo. For example, may mga nagpe-presyo 250 pesos lang yung mga ganon. So, cellphone lang, di no? ba? Parang kulang pa pabayad lang ata ng kuryente yun, kaka-charge mo ng yung camera mo eh. Diba? Parang ganon. Ano So, talaga? 250? may mga ganon, dumaabot sa ganong level, na parang, sige, edit ko yan, okay na yan. 200, parang ganon. Kasi nga, hindi nila alam yung worth nila. Kaya isa sa mga mission ko yun na at least man lang yung mga nasa circle ko or yung mga naka-follow sa akin, matulungan ko silang umangat din as a creative or as videographer, photographer, kung ano man. Parang ganon. So, naka-ano naman ako eh, parang naka-commit ako na yung pagko-content habang buhay ko siyang gagawin eh. Yung pag-share ng mga knowledge habang buhay ko siyang gagawin. So, kung ano man yung mangyari, siguro part yun ng pagtatanim ng pagko-content ko. Parang ganon. So, maybe So, 5 years, masasabi mo 10 ba years, yung 2 mga years. unang naging content mo, nag-ani ka na doon sa mga clients mo? I mean, nagkaroon ka na ng clients? Isa yung sinabi ko kaninang nasa construction dahil yun sa pagko-content. Yun nga yung yun nga. Bagay, nakilala ka rin naman ito dahil sa Oo. pagka-content mo. Naka-live siya nun eh. Tapos nag-comment ako. Tapos pinansin niya, treehouse. Treehouse kasi gamit ko nun eh, di ba? Alam ko treehouse eh. Treehouse. Tapos sabi niya, sino na naman yan? Sabi sino na naman Gabi yan? yan eh, gabi. Sino na naman yung sinusundan mo sa sa TikTok? Nagsisimula pa lang tayo nun eh. Di ba? November, Ano tayo? September yata. nung 2023? Oh, Parang gano'n eh. September 2023. Nag-open tayo September 8 eh. Sa office. Bago pa lang din. Bago pa lang. Kaya ako naghahanap noon. Tapos natisod ko nga si Tapos, dahil ganun yung English mo, alam mo ba, na dahil doon, kung may basher ka dahil doon, meron ka rin naman, meron ka din naman na-attract. Hindi totoo eh. Oo, hindi sa nakaka-relate eh. Pero na-appreciate ko yung tapang niya. Alam mo yun? Kaya kung sabi ko, kung may basher ka na ganun, meron ka rin namang ma-attract doon eh. Dahil sa ganun na, itong taong to, alam ko na introvert din to, kaugali ko. Pero sabi ko, bakit siya nagagawa niya? Ano meron sa kanya? Ba't ako di gumagawa? Ganun. So yung sa akin, di naman inggit. Kasi pag inggit, yun eh. Yun yung form ng hatred eh. Sorry, yung judgment, yun ang form ng hatred eh. So, sa iba, ganon. Sa akin naman, parang inspiration. Yun ang form ng judgment. Yun ba yan? Yung inggit. So, alam mo na, kaya maraming galit sa'yo, nainggit. Naisingit mo pa yun. Naisingit yung kwento. Hindi, actually, totoo naman eh. Mm. Pag gusto mo yung Inggit ginagawa mo, tapos marami nagagalit sa'yo, alam mo na yung naiingit talaga yun. Kaya lang, Sabi nga nila, pag ang puno namumunga, binabato. binabato. Tsaka, naman, wala akong pakialam sa kanila kung maingit sila. Kasi hindi ko naman sila tinatapakan eh. At saka, Pinapakita ko lang kung ano ako eh. Kami dinadaga na namin. Yun! Joke lang. pero Pero, dito ka lang tinapay, batuin mo ng Garapon. Baileys, garapon. Hindi, ng bakery. Eto, may question ako kay Boss M. Who was the biggest influence on your life? No? si Kobe po. Thank you. Influence. Seryoso. Ba? Siyempre, tatay ko. Number 1 influence. Yung nakita ko kasi sa kanya yung yung kasipagan, parang gano'n. Kasipagan na, tanda na nito, nagtatrabaho pa to, parang gano'n. Or, kasi yung tatay ko yan, kukommute siya, parang ang lagi niyang linya, gusto ng mama mo, mga ganyan. Ibig sabihin, meron siyang heart of
providing something para sa pamilya. Lalong-lalo na sa asawa. Parang ganon. So, doon ako na-inspire sa kanya. Parang, gagawin ko lahat para ma-provide ko sa asawa ko yung mga bagay-bagay. So, yun yung number 1 influence. Though hindi kami same ng path ni Papa kasi engineer yun si Papa. Electrical engineer. Mahilig magkalikot, mga ganyan-ganyan. Eh ako, nasa creative ako magkaibang level talaga eh. Pero yung Buhay pa ba passion siya? niya. Sorry. Buhay pa siya. Buhay naman. Senior. Okay, sorry. Okay. So yun, na-observe ko sa kanya yung mga bagay-bagay. Tapos, naalala ko lang, si Papa kasi dati aktivista. Aktivista yung tatay ko. Pinaglalaban niya yung tungkol Anong school niya? Nag-aaral si Papa. Alimutan ko saan siya nag-aaral. Pero taga Makati siya dati. Pero yun nga, pinaglalaban niya tungkol sa trabaho. Mga ganon, tungkol sa trabaho. Ibig sabihin, gusto niya pantay-pantay yung work. Ganun. Though bata pa ako nun, so hindi ko naintindihan. Pero nagigets ko ngayon na doon nang galing yung traits ko na merong vision para sa mga tao na in relation sa trabaho. Tapos may gusto rin akong mangyari around that issue. Parang ano. So, na-realize ko lang i-share yun. Yung vision na yun. Ayun nga, yung sinabi ko kanina na parang gusto ko yung mga katulad kong ginagawa, umangat din sila sa buhay to the point na hindi sila, may oras sila sa pamilya nila. Hindi tutok sa trabaho. Mga ganyan. Mababalanse yung oras sa asawa or sa anak or sa kaibigan. Nakakapaglaro pa rin. Pero hindi nako-compromise yung income. So, yung ganong klase. Gusto kong maging ganon din sila. So, maraming hindi pa aware sa kung ano yung potential nila. Maraming hindi aware sa kung ano yung potential nila. So, ako, ang trabaho ko, medyo modern lang, pero yung pakikibaka ko through social media. Katulad nung ginagawa ni Papa dati na nakikibaka through grounds sa kalsada. Parang ganon. So, actually, ngayon ko lang naalala yun eh. So, napakalupit na tanong. Yung influence, no? Pero, totoo lang, di ba, sabi nga ang tatay daw, pinakasinungaling sa buong mundo. Talaga? Bakit? Bakit? Siyempre, hirap na siya sa buhay. Sabihin niya, okay pa ako. So, nahihirapan ba tatay? Hindi naman. Na-segue ko lang. Kasi kaya inaano ko, siyempre, bilang naging ama rin ako, hindi ako dumadaing sa mga anak ko, siyempre. Kasi, man by nature kasi, hindi naman pala daing. Tama. Ang mga lalaki. Kaya minsan, tignan mo, hindi talaga. Kaya minsan, sa mga nagsisuicide, alam mo, mas mataas ang ng suicidal na lalaki. Totoo. Oo. Kasi hindi kasi sila dumadaing eh. Kasi yung pagkalalaki nila natago nila pag umiiyak. Ang tinatawag doon may ego. Kasi ayaw namin ipakita talaga na hirap na kami. Pag-give up na kami. Hindi, ang namin, strength namin. Okay pa kami, good kami. Sige, okay lang, tuloy tayo. Sinungaling pala. Yung sinungaling talaga. Totoo. Oo nga. Kasi hindi nyo sinishare yung hirap nyo sa asawa ninyo. Kahit sabihin mo na... Pero ako sa babae, hindi sinishare. Hindi, meron akong sabihin sa inyo. Meron lang akong na-realize sa pagbabasa-basa ko lang. Kasi, di ba, sabi nyo nga, man by nature is built for action. Yes. Woman in nature built for vision. Kaya dapat combine yun. Tama. For some reason, hindi mo alam kung saang sistema nang galing na dapat lalaki lahat ang nagpo-provide, lahat ang nagbibigay. Kaya minsan, nagkaroon tayo ng parang mind conditioning na bawal ang lalaking mag-breakdown. Oo. Kasi dapat sila lahat. When in fact, dapat ang babae kasama sa vision yun. Kaya nga, di ba, ang babae ang nangangarap para sa mga anak. Nakakalimutan lang ng babae isama yung asawa. Kadalasan. Yun lang. Pero sa akin naman kasi, di ba, sabi mo, yung lalaki dapat siya ang masusunod. Kasi ang lalaki kasi, sabi mo yung ego. Kaya, pinakasalan kita, kailangan ako lang. Kailangan ako ganito. Ganyan nga naging narrative noong unang panahon. Kasi yun yung na-adapt natin before. Kasi yun yung mga ninuno natin na kailangan strength kang lalaki kaysa babae. Kailangan mapasunod ka namin. Yun.
Kasi nasa Bible din kasi yun. Oo. Hindi, alam mo ba? Kaya nga, yung ibang asawa, alam ko, ex ko. Shoutout mo. Shoutout sa ex ko! Ex-husband ko! Oo, ano yun? Ano siya? So, ang gusto niyang mangyari, sa bahay lang. Sa bahay lang Ikaw? ako. Hindi nga pwede akong ganun. Pero Hindi mo at the siya. same time, gusto niya marami akong pera. Pwede ba Pwede yun? ba yun? Sa bahay ka marami pa. Bibigyan ka. Oo Eh, nga. problema, hindi ako binibigyan. Ayun. Grabe yun. Although mabait naman yung in fairness naman, mabait siya sa mga anak Mm. ko. Pero as husband, I don't think talagang, Ah. nagka-clash kami talaga. Kasi nga, gusto niya sa bahay lang, pagsisilbihan siya. Pero at the same time, dapat may pera ka. Ganon din ako. Ng sarili. Oo. Ganon din ako dati. Nung ako pa yung talaga nag-ano sa bahay namin. Pero nung hindi ko na kaya, kinausap na ako ng asawa ko. Sa pagmamaneho mo, kailangan meron kang konduktor. Ako Naks- magtuturo sa'yo kung saan ka po. Oo, Oh! Diba? Oh, Ang ganon! Yes. Shout out! Shoutout sa'yo, mami. Hindi totoo. Kasi, syempre ako, nagtatrabaho, kailangan ko ganito, kailangan ko ganyan. Pero yung, syempre, kailangan sa magkasawa kasi nagtutulungan. Nalimutan ko na, may asawa pala ako na kailangan din na tulungan niya ako. Ngayon, nag-open ako sa kanya, mami, hindi ko kaya. Paano ba? Turuan mo ako kung saan, ako ang magdadrive, tapos ikaw ang magturo. Kung saan tayo papunta. Ay, nung nagtuwang kami, kita mo naman, di ba? Mas maayos. Mas Dapat maayos may ngayon. tagakuha ticket yan. Oo naman. Di pamalo pa nga latigo. Ano ba yung nedre mo nun? Ay, hindi, ang ibig sabihin sa pamilya kasi. Pamilya. Ako kasi ang nagtatrabaho, ako ang kumikita. So, bali dapat ako masunod. So, bali hindi Yun nangyayari. yung mga ano dati, yung Oo. mga Iba Yun yung talaga, kinalakihan. ayun, oh. kinalakihan ng ganito kalaki. Mas maganda kasi tuwang eh. Alam mo talaga kung saan patungo yung pinupunta, yung tinatahak. Pero meron namang sa katulad namin gantong relasyon, may mga ex naman ako ng Disney princess. Hindi ko trabaho ko na pababayaan. Wala ka sa buhay mo. Pero maraming lalaki ngayon na Disney prince, ha? Ibig sabihin, Ano ba Disney Princess? Ano yun? wala ginagawa. May ginagawa. Higa Tambay. lang. Oo, tambay. Hindi, ngayon maraming lalaking gano'n. Sample. Oh, Ha? sino? Yung mga ano ko, nail tech. Marami ako nail tech na kilala, kasi nail tech malakas kumita na ang mga asawa, trabaho. Yung asawa, yung babae. Pero, Baliktad. Parang house band na sila. Pero Parang- hindi kasi mas mahirap, alam mo na mas mahirap sa bahay. Hindi natatapos Huwag mo ipagtanggol, yun na. Minsan kasi, uuwi yung babae, Trabaho. saka magluluto. Yun nga. Ito na isang nail tech ko. Si ano. Diba? Secret. Ano yan, Ka pangalan? na naman eh. Hindi. Ganun. Hindi na siya binili ng ulam. Nung asawa niya, nung tulog pa siya, inaway, nagislat ng damit ng babae. Di ba? Hindi. Ganun talaga yung ano ngayon eh. Depende naman yun eh. Kasi di ko naman sisisihin yung lalaki doon. Kasi pinababayaan ng babae. Because tinotolerate yun ng partner, tama? May trauma ba? May contribution din kung bakit naging ganun. Kaya nga, Exactly. in every relationship, lagi talaga, tututango talaga. Pag naghiwalay, Yeah. dalawa kayong magsalanan. Oo. Ako, dumating sa point na ganito yung girlfriend ko nung time na yon. Sino to? Hindi din asawa mo? Siya na, yung asawa ko Ah. ngayon. Pero mag-girlfriend pa lang kami nung time na yon. Parang dumating sa point na eto siya, tapos nandito lang ako. Yung ego mo naman nun. Hindi. I mean, laki sahod niya, malupit Oo yung nga. trabaho niya. Ako, ito lang ako. Chill lang, Minsan chill. nga, lasinggero pa ako dati. Parang gano'n, mauna tambay, so ganyan. Ngayon, di nagagawa sa akin yung girlfriend ko ng time na yun. Parang, dami mong ginagawa, tapos ikaw, ganyan ka lang. Sa computer shop ka lang, mga ganyan-ganyan. Ako, gusto ko, may pangarap ako nun, na parang, darating din sa point na magiging maayos ako, ganyan. Kaya lang, sapat yung hanggang pangarap ka. Yun nga Wala eh. ginagawa. Eto, sa pananaw ko lang to pero maybe, ganito rin yung mga ibang mga lalaki, siguro. Pero sabihin ko na lang din, okay lang ba? Oh, Baka, sige, go. kaka-ganon ng mga babae. Bunga-gera. Lalong hindi ginagawa. Nagger, ganon. Kasi ganyan Possible, nangyari sa- possible. Oh. ganyan nangyari sa akin. Dami sinasabi nito, bala ka dyan.
lalong hindi ako sumusunod. Lalo akong umiinom, lalo akong hindi nagre-reply, lalo akong tumatambay, mga ganyan. Though meron akong thinking na darating sa punto, hindi, magiging maayos din ako, ganyan. Pero dahil kakaganon, hindi ko talagang sinusunod. Ganun. Ako ganun din katigas ulo ko eh. May trust mo kung binabawalan, lalo kung gagawin yung ayaw mo. Yun nga. Ano. Baka lang ganun din yung iba. Kasi yung ganun nangyari sa akin. Pero, awa ng Diyos, parang na tumayo ako. Lalo na nung nag-propose ako. Lalo na nung Nung nag-propose ka, okay ka na hindi sa trabaho? Hindi pa. Natanggal nga ako nun. After ko mag-propose, natanggal ako After mo ba yan mag-Dubai? Ay, Dubai ba yun? Nung nag-Dubai ako, kasi umalis ako ng Dubai. Oo. Di ba parang nung nag-Dubai ako, sabi ko, eto na yon, magiging maayos na ako. Ganyan. Kasi nag-Dubai na ako. Pero, bumalik ako dito sa Pilipinas. Ilan taon ka sa Dubai? Di, buwan lang yun. Parang 6 ata, mga ganun, 6 months. So, bumaba na naman ako. Parang, eto na naman ako. Parang ganyan. Buti, nagkaroon ako ng trabaho, pero hindi naman ganun kalaki. Yung pinaka-turning point ko kung ba't ako naging okay or nagpursige sa buhay lalo, nung nag-propose ako. Nag-propose ako nang hindi ako sigurado sa nakukuha ng pera pag nagkasawa kami. Ganyan. So, nung nag-propose ako sa kanya, di pinangako ko sarili ko, parang mag-aaral na ako, magiging maayos na ako. Yun nga, mag-freelance ako, ganyan, racket-racket. So, ginawa ko yun. Pero, mamukat-mukat mo, yung income ko, yung trabaho ko noon online, na, sahuran, tinanggal ako. Tinanggal ako doon. Tinanggal ko pa. After 6 months, nag-propose ako, di ba? Tapos after 6 months, sinanggal ako dun sa work. So, medyo lalong nag-rattle na naman yung buhay. Parang ganyan. Pero, dahil nga, nag-propose ako, nag-commit ako, parang, alam mo yung parang ang tawag doon, parang inano mo na lang, Pinanindigan. Pinanindigan ko na lang yung proposal na yon para masabi ko sa asawa ko, ito, na-propose ako parang gagawin ko lahat para sa'yo. Dahil doon, nag-aral ako, nagtayo ako ng agency. Okay. Anong year yan? Pandemic. Anong year yan? 2019. 2019. 2019 ako nag-propose. Hindi, yung nagsimula ka na magtayo ng Agency. Yung agency level, 2019. 2019 talaga. Bago mag-pandemic. Pandemic pa, ayan na naman. Parang bagong problema na naman to. Parang ganun. Pero after nun, na-surpass mo naman, di ba? Naging okay. Lalo na nung pandemic. Akala ko hindi okay. Pero advantage sa akin kasi mahihain ako. Introvert ako. Narasat nga daw lahat, sabi naman din niya. Yung may chance ako na maging okay kasi nga may content, may video. Hindi ko na kailangan kumausap ng tao sa labas para makipag-network or kumausap ng client. Zoom na lang. Pabor sa akin kasi hindi ko kaya makipag-usap ng in-person mga time na yun. So, mas pabor sa akin yung mga bagay-bagay. Kaya mas lalong nag-grow yung agency. Kaya yun. Napanindigan ko naman yung So, nakatulong din ang pandemic din talaga. Nakatulong sa akin. Kasi parang naging advantage ko siya bilang mahiyain. Reset talaga rin. Ako naman, bago mag-pandemic, napauwi sa bahay. Kasi, hindi ko nakikita yung mga anak ko tapos, nung nag-pandemic, na anxiety, depression ako. Nabaliw-baliw ako. Baliw eh. Kasi pareho naman tayong tinawag noon sa bahay. Kasi parang, parang bago mag-pandemic, mahilig akong mag-usap sa tao. Ako noon, mahilig ako mapag-social. Pero that time, na kay Boss Wilbert ako, Tolentino. Ayun, ang kita sa kanya, komisyon. Ang korte ko tao din yung kukuha ng mga tao, agent. Hindi niya ako doon nilagay. Nabaliw. Yung misis ko rin, medyo nagka-problema rin anxiety rin siya sa pandemic. Kasi siya... pandemic sinara ABS no? ABS, Pero hindi ako hindi naman ako na-anxiety dahil sa mag-pandemic, bago. Kaya ako napauwi. After pandemic, ayun, hindi anxiety bigay sa akin, cancer. After naman ng ko noon, gamutan, Treehouse na agad sumano sa akin. Yun ang naging ko talaga, dire-diretso.
Pare-pareho pala tayong tinawag ng pandemic eh. Oo. No, ngayon, no? Yung Ako mga napauwi ako nung 2017 tapos inaral ko nga dito yung ano yung negosyo real ko. estate. Tapos bumongga ka din ng pandemic. Yes. Oo, Yes. kayo Ano na, yung oo. mga matatandang malulurit. Yung mga matatandang, Nakakulong yung mga Hendrik mo oo, matatandang broker na malururet, no? Tsaka may pass. Kasi si Carol kasi sa BHW. So, Mm. bali sa health siya eh. Mhm. Nagkaroon kami ng gate pass para makalabas kami. Ayo. Yun ang naging ano namin. Kaya bumongga talaga yung benta. 2020, no? 2020. Baga lahat, di makakalabas. Oo. Kayo, benta kayo ng benta. Nagalit yung matatanda. O kami di makalabas. Kailangan hindi. Siyempre, Diba? bawal. Senior. Bawal. Pangit man, sabi ko nga pangit man pakinggan kung yung iba kasi nung pandemic is, di ba, maraming nawala Maraming na mahal nawala. sa buhay. But, ano din no? Sabi nga, Marami tama yung naging sabi. negosyante. Yun nga, sabi nga, pag after talaga ng chaos, may peace talaga. Ah. Kasi Tsaka katulad ni maraming Eb, natuto magluto. Oo. katulad ni Eb, mas pumabor sa kanya yung Marami rin naging pagkakaroon vlogger. ng, maraming naging vlogger. Isa ka doon, no? Oo, isa ako doon. Oo. Na naging vlogger or content creator. Yun na ba yung agency mo noon? Yun na yung EVC? Iba pa? EBC. Yung 2019? Oo. Yun na yun. Yung ngayon na Elias Video Creatives. So, doon na buo. Kaya Sino si sabi, Elias? Elias, ano yun? Paborito kong, karakter sa Bible, which is Elijah. So, Kala ko dati Eb Video Creatives, EVC pa rin. Kaya lang nakikringe ako na, pangalan ko. Pangalan mo na. Pangalan ko. Kaya Elias. Elias na lang. Tsaka yung Elias, kung magkakaanak ako, talalaki Elias pa. Wala pa kayong baby ni Macy. Wala pa no? baby. Wala pa. But right now, pwede kang mag-share ng something na nobody knows about you. Nobody knows about me. Hmm. Ano ba? alam na namin ka. Na introvert siya. Ang dami. Hindi mo naman alam. Alam na namin. Sinabi lang. Alam mo, hindi ko alam. Baka nga hindi ko rin alam kung ano yung hindi pa alam ng mga tao. Parang ganun. Ano ba? Wala akong maisip. Pero siguro yung hindi... Akala ng ibang tao, sobrang ganda ng routine ko sa buhay. Parang ganun. Kasi nga chill ka lang. Oo. So, akala nila, ang galing-galing kong mag-organize, yung parang may solid akong routine. Kasi nga ang tingin namin sa'yo, ano ka? Ano ka? OC. OC, oo. Yun, mga ganyan. Kala ng mga tao. Pero hindi ako OC. Hindi ako organize. Yung tipong freestyle ako kung mag-work. Yung tipong, may plano, may step by step tayo. Pero kung ano mang mangyari, open ako dyan. Laban. Parang ganun. Yung iba kasi, di ba, yung sabi nila parang maganda daw na meron pang kunyari, by this time, ganito ginagawa mo. 8 to 5, ganito. Ano naman? Yung mga Okay naman yun. Yung iba ganun yung ibang sabing successful. Ganun. Maganda na meron kang routine. Though, okay yon. Pero ako, May kilala akong CEO, nasa day 7 na. Nasa day 7 na, nagja-jogging. Ay, oo. Day 8 na. Day 8 na bukas. Day 8 na bukas. Hanggang 21 lang yata. Hanggang 21. 100 days na, friend. 100. Hanggang doon lang nga lang yun. Kung nalampasan mo yun, good. Pustahan. Oo, Pustahan to. Pustahan. Oo, hinahamon. Yun! Ay, Tsaka si Ebang ini-interview natin eh. Ano ba? Tsaka inaano. Ayun. Hindi yun, wala akong ganun. Wala akong routine. Well, siguro pinaka-routine ko, kumain ng tanghali alas 12. Tapos, kumain ng gabi alas 7. Yung ganun. Yun na lang, no? Oo. Kasi kami routine namin kumain every other one. Every hour kumain eh. Kaya na ng kuya. Pag nangapit ka, titigil. May question pala ako. Hindi ka ba nahirapan sa amin bilang client mo sa real estate? Kasi ako, honestly, hindi ko din talaga alam kung ano i-content namin. Well, for the obvious reason na hindi naman kami pwedeng mag-divulge ng sobrang sensitive na information. Especially when we talk about property and money. Pero hindi ka ba nahirapan bilang media manager namin? Gandang question yan
parang magkakaaminan din. Uy, Umamin ka na. umamin ka na. Yan talaga question eh. Magkakaaminan. Yun yung pinaka-mabigat na question. Yun eh. Hindi, may some sort of hirap, pero not to the point na Anong nakakadamage siya. saan ka nahihirapan sa For sa example, Example. episode ba? for example, sa real estate. Real estate na niche or topic. Wala akong alam sa real estate. Wala akong alam sa lupa. Wala akong alam sa pag-asikaso ng papeles o ganyan. Wala akong idea. Doon ako medyo nahihirapan. To the point na kailangan ko pang mag-google. Ano ba ibig sabihin nun? Pero may natutunan ka na Natututo ako. Yun nga yung maganda. Pero nung nag-start tayong mag-work, wala akong alam sa real estate. Doon nga lang ako naging interested na ano bang meron sa pagbibili ng property. Sige nga, parang expert ko nga yung mga ganyan. Doon ko lang. Doon ako pinaka nahihirapan sa ganung part. Kaya nga maganda na, yun nga, meron akong researcher, may writer, para sila yung mag-alam ng mga detalye, tapos medyo i-explain na lang sa akin yung pinaka nuggets nun. Pinaka-gist. No? So may Business. gets ko kahit papaano. Pero yung pinaka detalye, hindi ko alam. So usually doon ako nahihirapan. Kahit hindi sa inyo sa ibang client. Like for example, may client ako na nasa ano ba siya, beauty products, parang ganun, meron siyang beauty products. Ano bang alam niya? Ako nga, dami-dami kong tigawat eh. Magpapaganda pa. So, mga makeup, hindi ko alam. So, doon ako medyo nahihirapan. Kailangan ko pang mag-extra effort para mag-research. Well, kasama naman yun sa trabaho na mag-research ka. Pero yun yung pinakahirap. Pero pagdating naman sa sa pag-shoot, sa alam ko naman ng laruin eh. Mga bagay-bagay. Kunyari, si Ma'am Chit, medyo nahihirapan nung umpisa sa camera eh, 'di ba? Parang 'di ba? Parang may Ayoko ganun kasi talaga talaga eh. May Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Ayun, hindi ako makakasab. 'Di ba? Vlog ng ako lang. Gusto ko may kabatuhan ako ng Parang ganito, no? may ganun na. Kasi, Pag solo lang. sabihin ko, lalo na hindi ako sanay magsinungaling. Hindi nga. Talaga straight to the point. Oo, hindi ako sanay talaga magsinungaling. Talaga kung ano alam ko sa bibig Baka ko. dumami pa yung basher mo na. Oo, no. Madami naman ng basher yan. Marami na ako bias. Sanay na ako sa Lescos Production. So, yun nga. Anong sample? Hindi, kunyari yun, may mga gano'n na hindi sanay sa camera. Lalo nung Gets una, naman naiinis talaga ako noon. Sabi ko, bakit kailangan may script? Ayoko talaga may script eh. Maski nung sa, di ba, yung sa Tomboy Philippines, yung mga script ng Mga ayoko skill, may talaga. mga skill. Ayoko talaga, hindi ko, feeling ko, hindi ako to. Oo. Yun ang feeling ko naman doon. Yun nga, may mga ganun kasi talaga na hindi sanay sa camera. So, kailangan lang i-handle yung mga ganung bagay. Though meron naman mga technique para ma-overcome. Like for example, yun nga, kung ayaw ng script, sige, wag natin lagyan ng script. Question na lang, tas i-free flow na lang dun sa camera. Parang ganun. So, may mga technique naman para ma-handle yung mga ganung situation. So, hindi ko siya nakikitang hirap. Hindi ko siya nakikitang challenge or parang makaka-damage ng pagkatao ko pagka, ano ba yun? Ang hirap naman i-shoot yun. Ganon. Kasi alam ko naman may mga way. At gets ko bilang ako mismo video content creator na tumaharap sa camera, gets ko yung pakiramdam kapag nasa harapan ng camera na medyo mabablanko ka or mako-conscious ka sa lente or maiingayan ka sa paligid so ma-distract ka. Gets ko yung mga ganung bagay. Kaya sa way ko, sa proseso ko, kino-consider ko na yung mga ganung bagay. Inaalam ko, saan ka ba nadidistract? Ano bang style yung tingin kong pwede sa'yo dito? Parang ganyan. Inaalam ko muna yung mga ganung bagay, yung capability ng kung sino man yung client para magagawa ng paraan. Capability tsaka yung personality kasi. Oo, mga ganon. Para magawa ng paraan if ever. If ever lang naman. Parang ganon. So, kaya di ko siya nakikitang hirap. Yun yung sinabi kong hirap, yung pag-research na lang pag hindi ko alam yung pinag-uusapan. Papag-google ako bigla. Kaya nga, di ba, parang lagi kong sinasabi sa inyo, pagka meron kayong sinabing word, i-expand pa natin. Minsan, hindi lang yun dahil sa audience, dahil din sa akin yun, para sa akin. Para sa akin din.
Tama, tama. Ganda. O kayo naman magtanong. Sinusundan ko lang yung Kanina tanong pa ako mo. tanong ikaw ba? Ako rin, sinusundan ko rin yun. Itatanong ko sana rin kung ano yung Tatanong mo lang, Boss nag-experience. Bong. Ayan, tanong mo lang kay Kukunan Eb. nito ba si Sir Eb sa construction? Oh. Yung ano nga pala. Bigla Super na ano, man- open natin. mind Ano ba lang sweet ko eh. ko? Hindi, na-curious lang ako doon sa company na video editor mo. Hindi ko, wala kasi, totally wala akong alam sa pagganyan sa, di ba nakikita ko sa FB lang yung mga ads. Curious ako doon, naghahanap na ako ng video manager. Pwede gumawa mag-edit ng so, pwede. Ayan na. Ayan na. Yan totoo naman. Ayan. ang tanong dyan, Paano ba yun? Ano ba tanong? Paano bang explain? hindi, ganito yan eh. Siguro para rin, hindi lang para sa'yo, sir, para din sa mga nanonood. Usually yan, inaalam talaga bakit gagawa ng video. Yes. Yun yung unang-una. Para saan? Hindi yung tanong ko kay Kobe nung nag-usap. Ewan ko kung naaalala niya, pero tinatanong-tanong ko siya nun, para saan tong video? Parang ganyan. Ano ba sagot ko sa'yo na? Nakalimutan ko na eh. Sabi mo, para makilala pa yung treehouse. Dito sa Bulacan. Oo. Parang ganyan. Siya naalala. Ikaw, Ngayon, kilala eh. Ano na yun. Sabi mo gano'n. Tapos sabi mo, Kasalanan niya yun. Kaya nga natin siya ni-interview eh. sabi mo nun, parang hindi tinanong ko ano yung problema, ganyan-ganyan. Sabi mo parang may mga idea, kaya lang nahihirapan ako mag-edit, ganyan-ganyan. Tapos tinanong ko yung idea. Tapos sabi ko sa'yo, parang alam mo, tingin ko hindi lang edit yung kailangan. Medyo kailangan natin i-ayos pa yung idea. Yung mga ganun. Yung purpose talaga. Ay, mga tinatanong mo. So yun nga, going back, kailangan malaman bakit gagawa ng video, para saan. Usually kasi, yung mga tao, Pwede nung teka. gagawa lang ng mga content or pag-iisipan yung content without thinking ano yung ma-achieve dapat natin pag ginawa natin to. Parang ganon. Like for example, gusto mo mag-trending, kunyari yung iba gagawa ng video para mag-trending, para madami nga yung views. Pero wala namang nag-inquire. Lalo sa business side, wala nag-inquire. Kasi may mga content na hindi ganun karami yung views, pero sapat yung nag-inquire. Parang ganon. So, kung inquire man yung goal, siyempre, yung iba, gusto talagang sumikat eh. Gusto ng maraming views eh. Bigay ko na sa kanila yun. May mga ganun talagang Meron tao. talagang ganun na. Kaya nga kailangan tanongin, Naging para kaya saan mo. tong video? Anong kailangan nating ma-achieve? Nang ganon. Kasi, in all honesty, nung nag-usap kami ni Em, nung tinanong niya ako, hindi ko siya masagot nung tinanong niya kung anong purpose ng video. Pero kasi, hindi naman, that time, nung nag-iisip ako, hindi naman para magbenta eh. Yun nga, yun pala yun, yung para makilala si Treehouse. Nakalala. Na-achieve naman, tingin mo ba na-achieve natin? Kayo mga kapagsabi nun. Kayo mga Ako, ito yung masasabi ko, achieve na achieve yan. Lalo na yung mga kaibigan natin sa munisipyo, barangay, Yun, lahat. kaya kilala sa Bulacan. Pati yung brokay ng BRB na kami, ay na lang, nalaman ako, na-hybrid ako. Ayun na. Hindi, sa akin naman, kaya ako naman naitanong, i-open mo na rin ka na. Sa akin, kaya ako gustong yung curiosity ba? Ano yung nakapaload doon sa video? Ano ba? Ano ba ang goal mo? Ano ba ang goal Magkaroon mo ng siya? client? Makilala, oo, magkaroon ng Siyempre, client. andun na rin yung makilala, maghanap ng client. Siyempre, andun na lahat yun eh. Kukunin mo, man. Bago ka na kliyente, ha? Na, pirma. Ito na ball. Hindi, looking forward pa rin ako doon dahil ginagawa ko pa rin naman yung opisina. Hindi pa rin naman totally tumatakbo. Pero although marami ng client na nag-inquire. Yung office mo kanina, may tao na, di ba? Nasigawan ako bigla. Oo, Talaga. Pwede bang kunin ko yung isang part ng art? Gusto mo higa kita doon? Ano? May sinasabi siya. Meron ako naisip kasi isa sa mga kailangan din bago gumawa ng video, ready ba yung operation para i-accept yung mga additional na client. Yes. Yun nga, yun wala pa. Yun yung dapat Wala kasi. pa. Kasi expect mo na, Baka mamaya kulang ka pala sa ganyan. kunyari, biglang may mag-inquire. Tapos, sagutin mo, sige po, akong bahala sa inyo. Ganyan. Yun pala, hindi ka pala ready. Actually, maraming kulang eh. Pero mag-invest Hindi ako. pwede, di mo naman kailangan bumili agad sa mga kulang. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng supplier, magkaroon ka ng... Yung supplier, marami. Ang kulang ko is tao. Mag-accommodate. Accommodate. Tulad nung sa yung videographer mo, o maglo-launch tayo, hindi naman ako pwede ang sumagot. Kasi may trabaho tayo dito. Siyempre, dapat yung paubaya ko yun. Oo. Sino yung magpapaliwanag.
yung mag-i-inquire individually na walk-in, sino ang magpapaliwanag nun. So, bali, wala pa ako nun eh. Wala pa. Yun nga. Oh, Oo. Wala tapos, pa talaga siya nun. Sino ang mag-handle kung merong magre-reserve o kaya merong acceptance fee? Sino ang magre-receive nun? Hindi kumuha ka. Ayun nga. Kumbaga, unti-unti nga natin nalalaman. Tuning na lang. Kasi, syempre, hindi naman sa sweldo, kaya magpasweldo. Syempre, tulad ni boss, nung una tumayo tayo ng treehouse, nalaman niya kulang nung nag-operate na. Kaya kulang tayo sa ganyan, kulang tayo sa ganyan. Kasi ayoko nga sumablay Hindi, noon. kailangan mo ng isang face sa office. Oo nga, ibig nga sabihin, madam. Dalawa pala. Kasi, di ba nagsimula ako sa unang-unang opisina, don't mention it na lang. Kumuha lahat ng mga, O, di natin may message yung ano, kapitbahay mo lang naman. hindi, syempre. Yung kabila. Hindi, Kontra. hindi yung inaano kasi, kumuha sila ng mga license talaga. Baka mamaya hindi ko siya kailangan. Alam mo yung ginawa nila, yun yung ginawa nila. Ayun nga, kasi kung nakita nga ni boss na kulang tayo ng ganito, kulang tayo. Eh ngayon, na lagi ako doon, alam ko na yung kulang. So, bali, yung tao na lang yung hinahanap ko. Kasi mag-invest ako sa accounting. Mag-invest ako sa admin. Yung talagang marunong sumalo. Sa Di ba? accounting, okay na muna sa akin. Anong accounting firm ni JM? Si JM na Outsource, nagpapasok. Mag-outsource ka. Mag-outsource. Hindi, kailangan niya tao sa loob. Tulad ni Denver. Ang gusto ko, Ayun, ganun. katol ng Denver. Eh, pinapasok nga niya yung... Ano mo ba, may kapatid ka? Ngayon, pinsan niya. Meron, may pinsan nga. May pinsan. Eh, yun, isa na yun. Ang isang admin. Kasi yung gusto ko sa admin, yung tulad naman ni Faye, na pag kayang humarap sa tao na kaya niyang ipaliwanag to, kaya may niyang kapatid panindigan yun. Yun Ano yun. daw? Baka Oh, may kapatid. May kapatid din ako sabihin. Meron. May Meron. kapatid. Eh, hindi pa hasari. Hindi, siya ba makakasana? Tsaka may pinag-aralan din yun, di ba, teacher? Yung teacher din. Yun ang marami pang kulang, although Oo. looking Si forward. Faith, wala rin naman alam dati yan. Hindi nga gumagawa ng check si Faith. Meron nga. pero di ba? Pero civil engineer kasi si Faye. May background. Kaya alam din niya magsulat. Oo. Kaya yun din ang naano ko sa kanya, kaya paano nito yun? Eh ngayon, nakuha na nila lahat, na-adapt na nila lahat yung knowledge. Nakita ko rin yan, di ba, lagi ako sa RMAC. Pinagmamasdan ko, minsan may nag-inquire sa page. Sabi ko, ang dami ko nung gagawin, marami nag-inquire, hindi ko masyadong Kailangan mo mapansin. yun. Admin Yung talaga. tulad ni El, merong sumasalo. Oo. May admin. Kapatid din yan. Hindi. Kaya na nagkukuko. Hindi, ang inaano ko kasi, Mga kapatid. yung branches ba ng office staff, kailangan solid. Kasi, andyan ng pero Paano kasi, kasi Hindi, Service ang yan. gagawin. meron na. Parang kulang. Ang gagawin mo Para lang, sa kung service. gusto mo siya maging solid, ikaw ang mag-buhay ba nun? Hindi, meron na. Kaya lang inaano ko lang, binabalance ko lang dahil ang tanggap ko sa Amihana is 8. Hindi basta ako biglang noon. Kailangan makabiling muna ako bago ako maglagay ng mga tao. Yun. Kasi masusort naman ako sa finance. Yun naman yun. Kailangan masolid muna yung hawak ko na, kaya ko itong pasweldo, kaya ko ito ganito. At least pag yun ang billing na yun, dire-diretso na yun, may ikot na yun. Every week may billing na dun. Yun na budgetan kasi yun. Nga. Diba? Eh kaso ang budget napunta lahat dun. Dahil si Boss Ed, 8 agad. Binigla ako, 8 unit. Dati ba may ibang financiers, Sir Ed? Meron. Pero hindi ganun kagrabe yung binigay sa kanya. 2 lang, 3 lang. Pero sa akin, 8. Sabi, Hindi ba blessings? Yes, yeah, good problem. Good problem. Ibig sabihin, Okay, sige, para hindi tayo masyado magtagal. What is the most important lesson that you've learned about yourself? Yung pinaka-lesson ko, I think, yung hindi ko kaya gawin mag-isa, lahat. Yun. Yun yung pinaka-lesson. Kasi all this time, kasi nasa 10 years na ako sa video industry. Oh, No? sabi mo nga. So, ang nangyayari, sanay ako na solo. Nasa computer, ako mag-edit, kaya ko yun lahat, akong bahala dyan. Ganyan. Pero nung dumating sa point na into business na, hindi ko pala kayang gawin mag-isa, lahat. Kasi dati nang hihinayang kang magbayad. Nanghihinayang magbayad, or parang tinatamad akong magturo pa, Okay. tinatamad akong mag-utos pa, hindi ko nga alam paano ako mag-uutos. Oo. Parang ganyan. So, ako na lang gagawa. Parang ganon.
So, na-realize ko, hindi umaangat yung walang growth kapagka Ikaw lang mag-isa. ako lang mag-isa. Growth sa sarili ko mismo. Wala akong nililid na tao. So, wala akong natututunan. Hindi ako Tama. napupush. Kasi, Ako rin ganyan to. ano yun, parang ganyan. Tama yan. Tapos mas yun nga, naisip ko, yung sinubukan ko na siguro mag-hire ng paisa-isa, editor muna, or yun nga, videographer naman, or writer naman, mga ganon. So, mas lalo akong nagiging chill, mas lalo akong Nagkakaroon ka ng time. nagkakaroon ako ng time para kumuha pa ng another client, or ma-nurture pa yung mga existing na client, or sa asawa ko, mga ganyan, sa pamilya. So, Yan yung mas sinasabi mo kanina. nagiging okay. Yan yung sinasabi mo kanina na magkaroon ng business na gumagana kahit wala ka. Dumating Yan na sa point, Yun. Yan na dumating yun sa eh. point na ganun. Oo, yan na yun Oo. actually. Yeah, dumating sa point. Although gusto ko, yun nga yung wealth, stealth wealth, or faceless wealth. Multiple business. I mean, parang somehow investor ka. Ayun yung Mag-invest ka pinakapangarap naman ko. sa treehouse? No? Ay. Pwede, diba? May sinasabi kasi ko, kung may kakilala kang may stocks. Sana yan. Sa isip ko nun, matagahab ko pa sa iba. Tingnan natin. Tingnan Usapan natin. Dadating naman tayo dyan eh. Ayun lang. Yun, hindi lang pala ako yung mag-isa na gano'n, na akala ko rin kasi kaya ko dati lahat. Hindi ba? Hindi pala, no? Hindi. Sa Malaki lang katawan ko, pero hindi ko. Hindi Ay, talaga. narinig ko yung side ni, Kasi ako, may trust issue kasi ako pag, sa tao. Minsan hindi ako talaga, tulad yan sa company ko Nahirapan ngayon. kang magtiwala. Hindi yun. Kasi Kasi- feeling mo ganito ba yung nararamdaman mo? Kung feeling ko hindi mo kayang gawin, ako na lang gagawa para siguradong magawa. Ay, exactly. Diba? Kasi Ganon. naranasan ko, di ba, boss? Mm. Nakwento ko before sa iyo, yung naranasan ko. Parang, huwag na nga yan, ako na lang. Parang ganun, Mas may magkaroon ako tiwala ng ka trust sa sarili issue. ko. Oo. Kaya hindi talaga ako makapag-focus maglagay ng isang tao doon na pwedeng gumalaw para sa company. Parang sabi ko sa sarili ko, kaya ko naman, i-handle ko. Kaya tuloy, konti pa na. kaya tuloy ngayon, naghanap ka kung sino, salang-sala, ganyan. Oo. Kung sino pagkakatiwala. Pero mas magiging Hindi, yung sa atin, productive eh. hindi. Yung sa Ano atin na? naman kasi Ano yan? sinala, dito na lang dito na lang din natuto lahat. Hindi man Ano daw. yan? Kasi yung sa akin kasi, ako mismo naranasan ko eh. Kaya ako, bilang isang tulad ni boss, negosyante tayo. Hindi na ako makapag-focus kung sino yung ilalagay ko doon. Mamaya, kumuha ko ng ganyan. Kasi, pera boss yun, nandun lahat ng pera doon. Hindi naman tulad sa atin, property na may title. Yung kasi, ang sinasabi nga ni Sa sino ba bagay, nagsabi? maraming construction na loko-loko din. Sino ba boss yung sinasabi na mas magandang real estate kaysa sa construction company? Si Sir Jones. Oo. Mas maganda yung real estate talaga kasi knock on wood, magsara man ang company, may title tayo. May lupa. May lupa tayo. Depende kasi ang construction kasi pag nagsara, wala na. Kasi nalabas mo na yung materials eh. Makita. Wala na ka nang babawasan. Babawian. Kaya yun na lang, yung mga makin. Mas maalis. Kaya nga, ang nag-careful talaga ako nung narinig ko si Sir Jones talaga na mas maganda yung real estate kasi may title ka pinangahawakan. Doon kasi sa Mas akin, lalo tumindi yung trust issue mo, no? oo, Lalo totoo. tumindi. Kaya nga magfo-flow yun eh. Magfo-flow yun. Kaya kailangan mo rin pagtiwalaan yun kung gaano o kayong dalawa pinagtiwalaan. Magtiwala din kayo sa mga tao sa paligid. Tingnan, Ganun yun. looking forward na rin. Hindi, Kasi dumating na ako sa point na yun. Kasi may trust issue din ako eh. Kasi kayo palang tatlo pare-parehong ganyan. Ako iba mantra ko. Kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Hindi ako ganun na ako. Gagawin ko din yun. Ganon. Gagawin ko din yun. Kaso, Ako, tumaan na ako sa ganong point. it Pero, takes time sa akin. minsan kasi, Sir Bo, ganito yan eh. Minsan kala mo hindi niya kaya. Pero mas maire-realize mo, ay, mas marami ako matututunan sa taong kinuha mo. Boss Any messages, kahit paano may mga nanonood naman sa atin eh. Yung mga nag-PPM na sa akin na bakit nawala pa tayong podcast, wait lang. Wow. Talaga. Ay, mga pinsan ko din. Sabi niya, isa kailan ka lalabas sa TV uli. Ayun. Wow. Piniplay sa video, ano? Sa video. Oo, Sige. na agad. Sige, Boss Eb, ano mo? Any message? Siguro kung ang mga nanonood, mga nagbi-business din, or into real estate din sila, no?
So, I think eto na yung time para subukan niyo na rin na mag-content and magpakita sa social media. Okay naman na merong mga nagwo-work kahit magkakaroon ng client kahit na wala sa social media, puwede rin naman yung network. Pero sa panahon kasi ngayon, yung mga tao lagi nang may gamit na phone, Yes. na merong internet. Kapag meron silang nakilala, isa sa mga initial na ugali nila is search yung tao sa Facebook or kung saan man. Kaya mas maganda, ideally 'no, na active tayo sa Facebook or sa kung ano man, kung saan man. Nakikita nila tayo para yung tiwala hindi na ko-questionin. Yung kredibilidad hindi na medyo nabawasan na yung Yung hesitation. yung yung alam mo yun, yung parang hindi na magtitiwala sa'yo, ganyan-ganyan. Kasi bakit? Active ka naman sa social media. So, eto na siguro yung panahon para gawin yon. Katulad nila Kobe or katulad ng ibang mga tao, mahiyain din po ako. Hindi ako magaling humarap sa camera nung umpisa. Pero una dahil kailangan, pangalawa dahil ginusto ko na, kaya nagtuloy-tuloy yung paggawa ng pagpapakita sa social media. Darating na sa point na internet na talaga yung laging kasama ng mga tao pag chine-check yung kredibilidad ng isang negosyo. So, ngayon pa lang, simulan na natin. Parang ganon. So, I think yun yung mensahe ko sa mga tao na nanonood nito. Yan. Ayun. At kung meron man diyan ng mga business owners din na nanonood at nahihirapan kayo mag-content, I know most of the business owners are mga may edad na and did not grow up in social media phase. Unlike din kasi sa millennial, kahit papaano hati 'di ba? Yung Sandwich. sandwich parang yung previous age and then the new age. So katulad si Ma'am Chit, ayaw na ayaw din niya ng nagko-content before. Bakit daw ba? Pero ngayon, kita mo naman, mas madaldal pa kaysa sa amin. So, yun nga, kung all business owners out there, ayan, kahit individual, no? Pwede ka naman nilang, kung gusto ninyo na makita kayo online, but this is mostly about sa mga business owners nga para makita din kayo. Oo, ano mo rin sila sa kay kasosyong Arvin. Ayan. Hello din po sa mga kasosyo dyan. Yan ang mga number 1 followers natin dito. Ayan. Andito si Ev Fajardo. Ayan, namit na din siya ni kasosyong Arvin Orubia. Magaling talaga si Ev, promise. Medyo may kamahalan nga, pero sabi nga ni Arvin, trabahong malupit nilulupitan ni Ev to the point na talagang nagtitiwala na kami sa team nila na pag sinabing ganitong date, hindi kami nag-hesitate na dadating ba kaya yun? Hindi Dati kasi pag may inaantay tayo, ano ba yan? Dadating ba yan o hindi? Pero pag pag sinabing dadating ng ganitong oras, nauuna pa sa amin yan. And which is, sa point of view ng mga business owners katulad namin, napakaganda at napakagaling kausap. So, yun lang. Salamat, Ed. Thank you palagi sa help mo para sa Treehouse at salamat sa pagpapasabog din na hindi ko alam kung good or bad. Kasi sabi nga, may nagsabi sa amin na kaya kayo nakaharang podcast kasi kayo ng podcast Hindi sabi sa akin. May nagsabi na gano'n Meron din naman nagsabi na paano malalaman yung negosyo nyo kung hindi nyo naman ipapakita sa social media katulad nga na sinabi ni Em. But at the end of the day, andito na talaga tayo sa ire. Hindi naman tayo dapat magtago. Ang laki-laki nasa. Hindi naman kami kailangan magtago. Tulad niya, nagpuntahan kami ng BIR kanina. Okay naman. Tax map. Wow. Nagpapayag mo kami BIR. Mansi nga Ayun. So maraming salamat at see you on our next podcast. Siyempre, kung napanood nyo naman na to at di pa kayo nakasubscribe, subscribe na mga kayo dyan sa YouTube and follow na din kami sa Facebook. Meron akong binubuong community but for some reason, hindi ko naman talaga maasikaso. Malapit na kasi nakakapag-jogging na ako. Additional energy to. So yun lang. Maraming salamat. Once again, ako nga pala si Kowi. And I'm Sir Bong. And I'm Chit. And thank you for watching Treehouse Real Estate and Ventures Podcast. Yeah. Hey! Marunong na ako. Hey!